Magandang umaga sa inyong lahat, tanghali, hapon o gabi man. Ang pangalan ko po si Brother Joe. At ako ay nagbabahagi lamang ng salita ng Diyos. At minsan ang salita ng Diyos ay napapakinggan natin na madalas ay patungkol sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Regardless na sino man tayo, anumang religious background, affiliations, anumang race, o anumang klaseng tao, ay malaya kayo na makapakinig sa salita ng Diyos sa sinasabi ko. Ang pangangaral ko ay hindi ito yung tinatawag na katulad ng ginagawa ng iba. Matapos mangaral ay mangongolekta ng pera. Ako ay hindi nangongolekta ng anuman, kundi ako ay nagbabahagi lamang ng salita ng Diyos. Sapagkat ay ng tunay na nararapat ang kaligtasan sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Nais kong buksan muna ang Biblia sa Romans chapter 3. Kung may mga Bible kayo, anumang translation yan. Romans chapter 3, verse 10 hanggang 18. Okay, Book of Romans chapter 3. Any translation ay pwede nating basahin. Tagalog man o English. Maraming mga tinatawag na version ng Bible, pero ang diwa ay pareho pa rin. Ayun pa rin yun. Angkop lang yun sa napapanahong mga salita, pero ganun pa rin. Sa Romans chapter 3, verse 10 hanggang 18. Ito na po, Romans chapter 3, verse 10 hanggang 18. Ang gagamitin ko ay na Bible ay New King James Version. Chapter 3, verse 10 hanggang 18. Ang sabi rito, as it is written, there is none righteous, no, not one. There is none who understand, there is none who seeks after God. They have all turned aside, they have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. At yung cross-chapter and cross-reference na gusto kong dalhin kayo ay sa Isaiah chapter 53, verse 6. Isaiah chapter 53, verse 6. Again, Isaiah chapter 53, verse 6. And then the Bible says in verse 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. God bless His Word. Ngayon, dadalhin ko kayo sa tinatawag na time travel. Magmula sa Book of Genesis, ang pinagmulaan ng ating pananampalataya. Saan nagsimula? Hindi ko na kayo dadalhin pa sa Ark of Noah, sa The Flood. Doon na mismo tayo sa New World after the Flood of Noah. Una, ano kaya ang magiging palagay ninyo at mararamdaman ninyo kung bigyan kayo ng pagkakataon na bumalik sa panahon ni Abraham? Nakita niyo siya. Halimbawa, nakita niyo siya na naglalakbay papunta sa Canaan, sa Canaan, mula sa Ur of the Chaldeans sa lugar na yon.
At may kasama siyang babae, kaholdingan siya, at akbay-akbay niya. At tinanong niyo na, pwede po malaman ng inyong pangalan. At sumagot siya, Abraham. Kayo ba si Abraham ng Biblia? Sino yung kasama niyo babae? Si Sarah, half-sister ko. Kapatid ko sa ama. Ano niyo siya? Asawa ko. Totoo yun. So sa ngayon, kasi ang representasyon ng ibang mga ngaralalo, yung mga patriarchs na nasa Bible, pinalalabas ng marami sila ay malinis at banal. Pero binasa na natin sa Romans chapter 3 verse 10 hanggang 18, there is none, no, not one is righteous. Isaiah chapter 53 verse 6, there's no righteous. We're just all like gone stray. So nakita niyo si Abraham. Magtatanong kayo ngayon, ito ba yung Abraham? Hindi ba karimari-marim yun? Sarili niyang kapatid, kahit half-sister niya, ay gawin niyang asawa. At dito nagsimula ang lahi ng mga Hebreo. Kapatid, susunod ka pa ba sa Panginoon dahil doon? Pero, hindi tinignan ng Panginoon kung ano ang naging lifestyle ng isang tao. Hindi siya tumingin doon. Because God said in Genesis chapter 8 verse 21, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of man's heart is evil from his youth. From our youth. Makasalanan tayo. Evil ang iniisip natin. So nakita niyo si Abraham. Maniniwala pa ba kayo sa Bible? Maniniwala pa ba kayo may Diyos? Tandaan natin si Abraham. The reason why God called him, the reason why naging special siya sa Diyos, not because kung anumang meron siyang private life, but because according to Romans chapter 4 verse 3, Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. He believed God. That's why Abraham was the father of faith. Siya lang ang kauna-unahan na kagawa nito. Binantayan na kagad siya ng Diyos magmula nung siya ay 9 years old. Nang inismash niya yung mga Diyos-Diyosan ng negosyo ng kanyang uncle dun sa lugar nila sa Ur of the Chaldees. Hindi man nakasulat sa Bible pero yung mga historical tradition ng mga tao na nandun, kilala siya. Abraham's faith. May pananampalataya siya. Halimbawa sa Abraham, nakita ninyo. Halimbawa, gawitin natin na, nakita ninyo, lagi silang merong ganito. Lagi silang merong tinatawag na sword. Ito ay native Filipino na tinatawag na kris. Dala-dala nila lagi sa tagiliran nila. Lahat ng mga tao ng panahon na yon. Kahit sa mga 12 tribes of Israel, kahit ang mga prophet sila, kahit si Samuel, may dala. Ganito rin ang pinantabas niya sa ulo ni Agag, yung hindi pinutulan ng ulo ni King Saul. Halimbawa, nangangaral ako ngayon, may hawak kong ganito. Maaring maraming tao, ay, hindi tunay sa Diyos siya kasi may hawak na mga ano. Di ba dapat Bible ang hawak? You are wrong. Ang mga patriarchal, mostly ang mga Jewish people noon, mga Hebrew, it's a part of their body. Ang sword.
Kaya nga sa Bible may tinatawag na sword of the Spirit. Laging binibigyan ng importansya ang kahalagaan ng pagkakaroon. Dinemonstrate ko lang sa inyo. Kung nakita niyo si Abraham na may hawak na mahabang itak, mahabang espada, o palakol, tinawag siya na father of faith, are you still gonna follow him? Are you still gonna believe in the Word of God, the Bible? O ikaw ay natisod, o na-stumble ka? So probably the faith is in you, ay hindi ito according sa faith na kay Abraham. Halimbawa si Abraham, nauso na yung mga modern weapon. This is Glock 17. I'm gonna clear it first. No magazine. No rounding chamber. No magazine, no rounding chamber. Halimbawa si Abraham, meron ganito. Sinabi mo, ay, yung ba si Abraham, hindi siya sa Diyos kasi may hawak siyang baril. You're wrong. They have to protect their lives, their property, at yung mga alaga niya na mga animals. Hindi dahil sa nakikita natin sa isang tao. Tandaan nyo, ang Bible is just a book, right? No, it's not. Did you know the Bible can send you to hell in any moment, in any time, anytime soon? It can. The Bible preaches not only heaven, but hell. Tulad nito, na mga pinakita ko siya, dinemonstrate ko. Kung ang knife na ginagamit yung panghiwa ng butter, pang-spread, o panghiwa ng gulay, para sa pagluluto, tools nyo yun eh. But if you use the knife to stab someone, to kill someone, that's not intended. Hindi yun ang purpose ng knife. Yung baril din. Ang purpose ng baril ay to protect yung property natin, buhay natin. Kaya may mga security agency, police officers, military, to protect the country, to protect the Constitution. But if the gun that you have, you put in your head and kill yourself, and you put someone's head and you kill them, that's not intended for that. Meaning that's murder. The same with the Bible. If we use the Bible to preach the gospel, to tell the people to repent, that's the purpose. But if you preach the gospel, the Bible, to gain wealth, to lure people, to cheat people, to dupe people, ginamit mo ang Bible, you're going to hell. That's not intended para sa Bible. Second person ng patriarch, Jacob. Anong malalaman natin kay Jacob? Si Jacob, merong 4 na asawa, 2 magkapatid, at yung mga alipin ng mga kapatid niya, yung mga katulong, inanakan niya. Nakita nyo ngayon, 4 yung kaakbay. Who are you, sir? My name is Jacob. Ito ba ang Jacob ng Bible? Playboy at malaswa. That's what it is. Their culture. Kaya nga pag pumunta tayo sa culture nila, ng mga patriarch sa Bible, we might gonna say, bakit ito pa ang natutunan kong pananampalataya? Bakit nandito pa? But listen, God doesn't look on that man because
of what he did. God says in Genesis chapter 28 verse 24, "The Lord shall be my God." That's what Jacob said. Nung managinip siya sa Jacob's ladder, inuna niya yung isang bato. And then he said, if you God, help me, provide me with food and clothes, and look after me, you will be my God. Lord shall be my God. The Lord shall be my God. Nakita ng Diyos ang puso niya. And he did it. Nag-follow siya sa Lord. Nag-follow siya. Si Joshua, mula sa tribe of Ephraim, na anak ni Jose o ni Joseph. Joshua said in Joshua chapter 24 verse 15, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Si Joshua, kung makikita ninyo, may dala siyang espada. Thousands of enemies ang napatay niya. Naputulan niya ng ulo. Dala-dala niya yung mga ulo at katawan. Gamit to. Are you still gonna believe in God of the Bible? Or you gonna turn your back? Dahil sa mga kasaysayan nila, yung mga heroic acts nila. Joshua said, according to Joshua chapter 11 verse 15, bakit si Joshua pinili ng Diyos? Bakit nalugod sa kanya? Because Joshua, he left nothing undone nang sabihin ng Diyos sa kanya na lusobin niya yung kalaban, yung mga demonic na kalaban. And then, tinatapos niya at wala siyang iniiwan na undone. Sino makikita rin natin? Si Judah. Judah says, so Genesis chapter 38 verse 15. Si Judah, anong meron siya pagkatao? Pupunta siya sa team na para i-shear niya yung mga sheep. Uminit ang katawan niya. And then he was looking for a prostitute kasi marami doon. O merong mga pumupunta, basta umupo sa unahan ng prostitute nag-aabang. And hindi niya alam, yung daughter-in-law niya. Yung daughter-in-law niya pala na gusto siyang makita, akala yung isang anak niya ay pwede niya na maging asawa. Akala ni Judah, prostitute yun, tinawag niya. And then, ang sabi rito, when Judah saw her, he thought she was a harlot or prostitute. And then, sinipingan niya. Nag-deal sila. Anong bibigay mo? Yung staff mo, tsaka yung ring. Ayun muna pambayad mo, bago mo padala yung ano. Ayun pala ang secret life ni Judah. Looking for a woman or a girl. Prostitute. Bakit pinili pa siya ng Diyos? Bakit kaya? Di ba nakakasuka yun? Parang, ang susundin naming Bible, ang mga patriarch, ay ganito pala kalokohan ang ginagawa. You know what? Bakit si Judah ang pinili na para doon bababa yung Messianic king? Because Judah said in Genesis chapter 38 verse 26, Judah said, "She has been more righteous than I." Nung madiskubre na nila, nagbuntis na pala yung daughter-in-law niya sa kanya. And then, makikita rin yun sa Bible. Sunod-sunod. Dapat si Reuben o si Ruben, yung panganay nila, ang doon bababa yung Messianic Christ, pero hindi niyo na pinili. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung asawa ng kanyang tatay ay inasawa niya. At hindi makalimutan ni Jacob yun, yung ginawa sa kanya. So, nagpas na yung kanyang pagiging panganay. But Judah, ang tumayong panganay sa mga anak ni Jacob, sa lahat ng tribe, ng mga naging tribo, sa lahat ng mga 12 sons of Jacob,
Sa Genesis chapter 42 verse 37, nilampasan ng Diyos si Reuben because nung magkakaroon na ng kagutuman, yung 7 years na drought, at sa Egypt na sila pupunta, nandun na si Joseph na una na at naging governor. Sabi ni Joseph, kinakailangan dalhin niyo muna yung kapatid niyong bunso na tinatawag na Benjamin para maniwala ako sa inyo at kayo papasukin ko, bibigyan ko kayo ng mga pagkain ng Egypt. Ayaw pumayag ni Jacob kasi akala niya napatay si Joseph ng mga mababangis na hayop, pero hindi nila alam, ibinenta nila sa mga taga-Egyptian at naging governor na ron. Ang sabi ni Reuben na punta na tayo ron, papuntahin nyo na kami para makabili na. Kahit patayin nyo yung dalawang anak ko, kung hindi ko maibalik sa inyo si Benjamin, kill my 2 sons if I do not bring him back to you. That's not the idea ng isang messianic king o ng isang Messiah. You save yourself and then kill others para magawa mo yung task? No. So, down si Reuben. It won't gonna go to your bloodlines, yung Messiah. Pero si Judah, na na-compare natin, in Genesis chapter 43 verse 9, kinausap niya yung kanyang tatay na si Jacob, I myself will be surety for him. Let me bear the blame forever. That was the heart of Christ. Na yung mission ni Christ nandun. Yung blame ng lahat ng tao kasalanan, sa akin na lang nung nasa Calvary siya. Doon nalugod ang Panginoon. Lastly, na patriarchal natin, na kilalang kilala, si David, King David. Kung makikita niyo si David, bata pa lang, hawak niya yung espada ni Saul, dala-dala niya yung ulo ni Goliath. At nando kayo sa crowd, sasabihin niyo, sino yan? Si King David. Yung nasa Bible? Oo. Anong gagawin niyo? Sasabihin niyo ba na, bakit ko pa naging pananampalataya ang Diyos sa Bible? You know why? Bakit si David ang pinili yung household niya na bumaba doon ng Messiah o Messianic King? Because in Acts chapter 13 verse 22, David is a man after my own heart, God said, who will do all my will. Lahat ng aking ipag-uutos, yung will ko ay gagawin niya. Pero si David nagkasala. Nakiapid. Pinatay niya pa yung asawa ng babaeng kanyang one night stand. Malaswa. Pero hindi na tinitignan ng Diyos. Dahil alam ng Diyos yung gagawin ni David for him. Maaaring naiisip natin, bakit ganon? Yung mga ginawa nila pananampalataya, pagsunod sa will ng Diyos, ang nakalugod sa Diyos. I know, alam ng Diyos, and we know, na ang mga tao ay makasalanan. Pero, hindi hinatulan ng Diyos ang tao sa kasalanan niya na yun. Sa halip, binigyan siya ng second chance. All of these patriarchs that I expose sa inyo, dear brothers and sisters, hindi yung bloodlines ni Jesus Christ. Bloodlines ni Virgin Mary. Ito tinatawag nila na Mother Mary. That is true. Si Mary ang nagsilang sa Panginoong Kristo through the Holy Spirit. Si Jose ay hindi father ni Jesus Christ sa flesh.
About 42 BC, buhay na sina Mark Antony, Cleopatra ng Egypt. About 42 BC, ipinanganak si Jose. About 20 BC, pinanganak si Mary. 20 years ang agwat nila, mahigit 20 years. Si Mary ay bata pa nung isilang niya ang Panginoon. Isa man sa mga binanggit ko na to, yung dugo nila na nananalaytay ay hindi dugo ng Panginoon. Dugo ni Virgin Mary. Subalit yung dugo ni Virgin Mary ay hindi sumalin kay Jesus Christ. Because yung kasalanan ng tao from Garden of Eden kay Adam and Eve, hindi umabot sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Dahil hindi mo pwedeng i-offer sa Diyos, sa God the Father, ang blood ng isang makasalanan. Ang dugo ng Panginoon ay banal. Sapagkat ang sabi rito ng Bible, 1 Corinthians chapter 15 verse 47, the first man was of the earth, made of dust. Yun ang lineage ng mga patriarchs at natin na mga modern man. The second Adam is the Lord from heaven, at our Lord Jesus Christ, na magkakatawang tao. Romans chapter 1 verse 3, concerning His Son Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David, according to the flesh, which is Mary, ang nagdala sa Kanya. Genesis chapter 3 verse 15, the seed of the woman, Eve, ay ina-prophesy na siyang dudurog sa ulo ni Satan. The seed of the woman. The seed of the woman. Sabi ng ibang mga commentaries ng other religion, yung the seed of the woman, yung woman na binabanggit dito, ay si Mary. Ay siya nandudurog ng ulo ng kalaban. For me, it doesn't matter kung si Mary yung hinularo ng woman. Because siya ang vessel, siya ang pinili ng Diyos. Hindi ang ibang babae ng panahon na yun. Sapagkat she is so lowly. She is so humble. And she always served the Lord and praising God. Mula siya sa tribe ni Judah at ni King David. Matatandaan ninyo na si Virgin Mary o si Mary. Nakausap niya si Gabriel. Nagbigay ng message. Magkakaroon ka ng anak at tatawagin mo ang pangalan niyang Emmanuel, which means God is with us. At siya magliligtas sa kasalanan ng kanyang bayan at ng mga tao. Sabi ni Mary, Luke chapter 1 verse 34, how can this be since I do not know a man? Verse 35, and the angel Gabriel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that the Holy One who is to be born will be called the Son of God. Si Jesus Christ, walang Father sa earth, but He has a Father in heaven, ang God the Father. Si Jesus Christ, walang Ama sa heaven, sa earth. Ulitin ko, si Jesus Christ walang mother sa heaven, sa earth meron. Si Jesus Christ walang human father sa heaven at walang human father sa earth. Si Jesus Christ walang human mother sa heaven, subalit merong human mother sa earth na tinatawag niyang Mary. Ngunit, ang DNA ni Mary, ang bloodlines niya, yung mga dugo mula kay Abraham, mga patriarchs, hanggang kay David, King David, at sa mga dumating pa mga tao,
salin-saling lahi ay wala kay Jesus Christ. Because Jesus Christ, siya ang unique. Because siya lang ang Savior. And then lagi natin tatandaan dito na kaya ginawa ng Diyos yun. According to 1 Timothy chapter 2, verse 14, Adam was not deceived, but the woman, being deceived, fell into transgression. Nevertheless, she will save in childbearing if they continue in faith, love, and holding holiness with self-control. Ang babae ang una nagkasala. Nung panahon pa ng Genesis. And then bago si Adan. Subalit ang babae rin ang nagsilang ng tagapagligtas sa katauhan ni Virgin Mary. Subalit, isa man sa mga patriarchs, bloodlines ito, wala sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya sa John chapter 1 verse 1 na nagsabi na ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao at ang salita ay Diyos. Mga kapatid, alam ko, natitisod tayo sa mga nababasa natin sa Bible. Maaring kayo natitisod sa akin. Nung nag-show up ako sa inyo ng mga bagay na maaring akalain ninyo na bakit kailangan pa bang gawin yan? Sa mga pinakita kong example na to, mas malala pa noon. May isip nyo parang mga beast, parang mga barbaric talaga ang mga tao nun. Talagang ganon. 1099 AD. Nang kokonquer na ng Muslim ang buong Europe and yung Middle East, nagpadala ng First Crusaders. They use every weapon to destroy those people who will trying to destroy our Bible, our faith. That's what's gonna happen. Kung merong isang bansa na o leader na gustong i-destroy ang ating pananampalataya, faith, there is always people who will stand for the truth, who will bear arms, who will fight